Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi mano sa mundo ng social media matapos nga ang pagbabanta nila kay former President Rodrigo Duterte at kay VP Sara ay talagang hindi nga nakapagtiis ang mga solid supporters ng mga Duterte, lalo na itong si Tikia na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hinambalos nga sa pagmumuka at sa burat itong si Romualdez at ng kanyang asawa at si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte na ito ng katotohanan. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, ang number one naman kaya naman talaga nilang gustong pabagsakin ang mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte, ay talagang ayaw na nila muli na may maupong mga Duterte dahil natatakot na sila na wala na silang pagkakakitaan sa mga pulburon at mga Mary Jane na ito. Dahil kung titingnan natin sa history, tanging si former President Rodrigo Duterte lamang ang nakagawa ng pagwawalangan ng mga pulburon at talagang naglinis ang bansang Pilipinas as safe na maglakad sa labas. Hindi ngayon na talagang nakakatakot ng lumabas sa labas, lalong-lalo na paggabi dahil alam mong maraming adik sa mga pulburon na nagkalat na sa bansang Pilipinas. Kaya naman nakakalungkot ang administrasyon na ito mula nga nung mawala si former President Rodrigo Duterte na numbalik ang mga karumal-dumal na mga krimen, mga pulburon user, mga adik, mga rape at kahit ano-ano pa. Dito nga natin makikita na hindi nga sila natatakot sa mga pulpolitiko na ito dahil gamul sila sa kapangyarihan at alam nilang nababayaran sila pag may perang na itapal sa kanilang muka. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Inyo mga kaibigan, ano na naman yan? Sus Mariosip naman. Sobrang kapal na talaga ng mukha. Ano yan, Foodinet? Ito po mga kaibigan ay isang naalala, di ba yung kay Bongo guys, meron siyang malasakit, di ba kay Bongo? Meron din daw siyang malasakit. Pero ang malasakit niya mga kaibigan, ayan, tingog, party list. Iyan po ay isang bill, no? Bill po yan ng hospital mga kaibigan. Pero, bakit andyan po yung picture niya at yung asawa niya? Oh, anong masasabi niyo dyan? Sige nga, mag-comment kayo guys. Paki-comment lang. Ano ang masasabi niyo dyan? Para iparating natin sa kinaukulan. Di ba? Ang kapal ng face, oh. Ano ang masasabi nyo dyan? Makatarungan ba yan? Yan ba yung sinasabi nyong makatarungan? Yan ba yung sinasabi nyong nagtatrabaho lamang kami? Wala kaming plano sa 2028? Yan ba? Yan ba yung i-convince nyo nga kami kung tama ba yung namin na nagtatrabaho ka lang at ikaw ay walang plano sa 2028? Paano nyo i-convince ang mga tao na ikaw ay nagtatrabaho lamang tambaluslos? Ayan ang laki ng mga mukha nyo, kayong dalawang mag-asawa. Asawa niya yan eh. Lakihan natin. Yan para makita nyo. Saan ba yun? Lakihan natin. Ayan Asawa niya yan. Bills yan. Bills ng hospital. Bakit ganyan? Di ba? Alam mo mga kaibigan, wala pong masamang tumulong, no? Hindi po masamang tumulong, hindi po masamang mag-reach out, no? Hindi po masamang mag-donate. Wala pong kasalanan niyan, guys. Pero kung ikaw ay isang house speaker ka ha, congressman ka pa, bawal po yan. Hindi po pwede yan. Sasabihin mo, pera namin yan eh. Galing sa bulsa namin yan. Utot nyo. Anong galing sa bulsa mo? Kayo magbibigay galing sa bulsa? Galing yan sa kaban ng bayan. Sinasabi nyo lang na galing sa inyo. Pero ang totoo niyan, galing po yan sa kaban ng bayan. Huwag nyo kaming pinagluloko. Di ba? Hindi naman edited yan guys eh. Klarong-klarong hindi naman edited yan. Ako, magaling ako sa computer eh. Di ba? Hindi po edited yan. Ngayon, ang sa akin lang guys, malayo pa po ang 2028. Bakit kayo nagkaaganyan na? Samantalang
yung confidential funds po ni VP Sara, talagang nakatulong yun. Nakatulong po. Nakatulong po yun sa Office of the Vice President tsaka sa DepEd, no? Nakatulong. Malaki po ang naitulong. Samantalang kayo, pinapakita nyo yung mga mukha nyo. Yan, no? Tama ba yan, mga kaibigan? Kasi ang sinasabi niya, wala daw siyang plano eh. Mamaya po, pag-usapan natin yan kasi binoljak siya ni Malutikia eh. Na wala daw siyang plano. Pero, kitang-kita mukha mo. Di ba? Ito pa, ipakita natin mga kaibigan. Ito pa, may isa pa dyan. Asa na ba yon? Wait lang guys ha. Ayan Anong masasabi nyo dyan? Ayan laki ng mukha niya yan ba yung sinasabi mo na wala kang planong tumakbo? Wala kang planong tumakbo sa 2028? Ayan laki ng pangalan mo Ayan House Speaker Martin Romualdez, cash assistance. Kailangan ba talagang ilagay ang pangalan, ipaskil sa stage pag namigay ng cash assistance? Tanong ko lang, parang hindi yata tama ito. Magbibigay ka ng cash assistance, ilalagay mo talaga yung mukha mo. Di ba? Ayan ang laki ng mukha niya mga kaibigan. Bakit ganyan? Ito pa isa. Ayan ito, namimigay po ng bigas. Pero sa likod, ayan na naman yung mukha niya. Ayan na naman. Cash assistance and rice distribution card program. Wow, andyan na naman yung mukha niya mga kaibigan. Starring palagi si Tambaluslos Ano to? Kampanya na? Kampanya? Early campaign? Dapat nga dyan, ipanagbabawal yan eh. Di ba? Bawal yan sa totoo lang. Tingnan mo si Duterte guys. Hindi po naglalagay ng pangalan, hindi po naglalagay ng mukha yun. Namimigay lang sila dyan. Namimigay lang po ang Duterte guys, pero wala ka po makikitang mukha, wala kayong makikitang pangalan. Di ba? Ayan tingnan nyo. Dapat nga si Tambaluslos makulong dito ng 200 years eh. Kayo nang bahalang humusga niyan. Kasi kumakalat na po yan sa social media. Kumakalat na po yung mga picture na yan sa Facebook, guys. So, bahala na kayong humusga dyan. Kung ano masasabi nyo dyan. Kasi kung ako tatanungin nyo, yan po ay isang malaking bawal. Hindi po pwede yan. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman. Ayan sus, dalawa pa. Dalawa pang nakapaskil na mukha. Sus, Maria Joseph, ano ba ito? Ano bang nangyari? Ano bang nangyari sa mundo? Dalawa pa yan. What do you think? Sabi po ni Sas mga kaibigan, kasi galing po ito kay Sas, itong picture na yung nasa may cash assistance, yung sa medical. Ang sabi po ni Sas dito sa kanyang Facebook page, this is beautiful. Wow, this is beautiful. Sabi po ni Sas mga kaibigan. Very aesthetically pleasing. Pleasing daw mga kaibigan. Ang ganda daw panoorin, ang ganda daw tingnan. Sabi pa niya dito, salamat House Speaker Martin Romualdez for spending people's money to show us your and your wife's beautifully printed faces on paper. Nagpasalamat po si Sas Rogando Sasot sa inyo, Mr. Speaker, dahil po sa paggasta nyo sa pera ng bayan at pinaskil nyo ang inyong mukha sa papel. Ay, nako. Ngayon, sabihin nyo sa akin mga kaibigan, eto bang sinasabi nila na walang balak na tukmakbo sa 2028? At pinagbibintangan pa nila si VP Sara na siya ang nanggugulo. Kapal ng fes, hindi po nanggugulo si VP Sara. Either hindi rin nanggugulo si Pangulong Digong, hindi rin. Hindi po nila gawain yan.
Never po nanggugulo ang mga Duterte, mga kaibigan, di ba? Kayo po ang nanggugulo, tambaluslos, dahil sa pinapakita po ng mga litrato, guys. Ito po ay nagpapatunay na meron talaga siyang plano. Booking na booking ang plano. Sige, deny pa more. Ito ang magandang balita. Ito po, papakita ko sa inyo, guys. Ayan ang sinasabi natin. Hanapin nyo kung meron bang pangalan. Lakihan natin. Hanapin nyo kung may pangalan bang nakalagay. Tingnan nyo kung may pangalan bang nakalagay. Meron bang picture na nakalagay. Galing po ito kay Vice President Sara Duterte ng DepEd po. Ayan. Namigay po sila ng bags at mga school supplies sa mga bata, na mga chikiting. Meron ba kayo nakitang mga picture, mga pangalan ng mga Duterte? Wala. As in, wala. So, ibig sabihin, mga kaibigan, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang may balak sa 2028? Hindi po ang mga Duterte. Kaya po ang mga Duterte ngayon nagsasalita dahil sa inyo, tambaluslos. Pinangunahan nyo kasi. Kayo ang nauna. So, ayaw nyo lang aminin, di ba? Ayaw lang aminin ni tambaluslos, guys, na meron naman talaga siyang balak, di ba? Given na yan eh. Alam na kasi ng lahat ng tao yan eh. Kasi yung mga expert nga, di ba? Yung mga expert talaga sa batas, alam na po nila, guys, kung ano ba talaga ang gusto nila. Ito si tambaluslos. Unang-una, mawala ang mga Duterte. Pangalawa, paghahandaan ang 2028. Pangatlo, kailangan magiging pangulo siya. Yan lang naman eh. Yan po ang tatlong ingredients na hanggang ngayon po, mga kaibigan, ay talagang nagkukunwari po siya na hindi po totoo yun. In fact, pati yung ICC, guys, ngayon dinideny nila yung ICC, dinideny nila, mga kaibigan. Nakakapagtaka po, no? Bakit nila dinideny ang ICC? Di ba? Anong masasabi nyo ngayon dyan sa ano po ni VP Sara, mga kaibigan? Ayan po. Anong masasabi nyo dyan? So, sino ang may balak sa 2028? Hindi po si VP Sara, kundi si tambaluslos. Si Mayor, direct to the point, ibabalik sa politika. Yes. Kaya po nasabi po ni Tatay Digong yun, guys, na babalik siya sa politika dahil po sa mga tambaluslos. Kasi pwede naman natin sabihin, guys, na tatakbo siya muli, di ba? Para po sa bayan, parang gano'n. Siyempre, alam mo na mga Duterte, baka bayan yan eh. Pero ang sabi niya, guys, mapipilitan talaga siyang tumakbo kahit may edad na siya. Dahil po sa ginawa po ni tambaluslos, sa ginawa ng administrasyon na to, na wala man lang say, walang keme, walang concern, hindi nagsasalita, tahimik. Di ba? Yan po, mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Bahala na kayong humusga. Dapat nga paghandaan niya sa 2025 sa midterm eh. Di ba? Dapat nga midterm yung paghahandaan niya eh. Bakit 2028 na kaagad? Ang bilis naman, tumalon. Ang layo naman yata 2028, no? Ibis na paghahandaan mo midterm, 2028 na kaagad. Masyadong early bird Masyadong early bird si tambaluslos Alright, mga kaibigan, punta na po tayo sa ating next topic. Ito na po, mga kaibigan, no? I-play na po natin itong si Maluthikia. Maganda po ang kanyang message dito, guys, no? Pakinggan po natin mabuti. Tatandaan po natin, ang Duterte lamang ang nakapag-zero ng kalaban. Yes! Tama. May tawag si partner Ocho Diretso. Ocho Diretso, di ba na-zero nila? First time. Partner sa Ocho Diretso eh. Ocho Diretso sa Inodoro. Oo, di ba? So talagang magugulat ka, wow. Walang nakapasok ni isa.
Pero yung ginagawa nila sa dalawang Duterte, isa binubugbog mo sa CIF na leading to impeachment. Yung isa binubugbog mo sa ICC. Kung titingnan mo yung batuhan kung i-impeach niya yan. Kasi everyone was saying may impeachment resolution. Ang lumabas ICC. Hindi natin naririnig ang Pangulo na nagsasabi, tama na. Hindi pa tayo sa trabaho. Ayan po mga kaibigan, bibitinin muna kayo ha, bibitinin muna natin guys ha. Ayan bibitinin muna natin. Ha? Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, pakituslok lang po guys. Yung mga bagong dating ha. Tuslok-tuslok naman dyan Ha? Ano pang hinintay nyo? Tuslokin nyo na. Wala pong bayan na magtuslok. Libre po yan, Pakituslok na po, pakisubscribe na rin. At pakishare na rin po mga kaibigan ng ating video, para marami pong makapanood. Maraming salamat. Ito na po. Ituloy na po natin guys si Malu Tikia. Nagsisignal si Pangulong Duterte, kaya nga binato sa kanya yung ICC, di ba? Kung titingnan mo yung batuhan, yung gikan na kung i-impeach niya yan. Kasi everyone was saying may impeachment resolution. Ang lumabas ICC. So, kung titingnan mo, who is dictating the tempo? It's not the present administration. It's him. They are reacting to a preview. What he's saying. Yeah, to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Hindi naman tanga ang dating Pangulo. Ay yung pagbabalik politika ni Tatay Digong sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik, mukhang remote na po yan, although marami talagang naglalaro sa ating lipunan dito, nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa, nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Miss Malu, ano po yung assessment niyo, evaluation dito na si Tatay ay dahil medyo napipikon ay nagbanta na babalik politika? Alam niyo po, yung salita ni dating Pangulong Duterte, malaman ho yun, malaman in the sense na parang sinasabi, umayos kayo, kung hindi, nandyan ako. At marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang siguro hinihintay na makapasok siya muli. Dahil makikita natin yung pamumuno niya diretsyo, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation. Alam po nyo sa liderato napakahalaga na diretso ang sasabihin mo, hindi yung subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon, so sa tingin ko, kahit na napakahirap yung gagawin niya dahil nga na-raid na yung partido niya, nakikitaan ko na ang posibleng pagbabago ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, ang tanungan ng iba, sino ang tatakbo dyan? Alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat ng umaakyat. Sa tingin ko, itong gagawin ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may paninilbihan sa bayan ang linalagay sa isip. Mahirap yung gagawin niya dahil kulang sa lahat. Pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya. Katulad na rin yung nangyari nung 2016. Marami nagsasabi spent force na si dating Presidente Duterte. Sa tingin ko hindi ho. Kung yan ba naman spent force, di sana hindi nagre-react ang political establishment kung talagang wala nang saysay si Pangulong Duterte. Opo. Itong midterm ay nalalapit na, 2025. Although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling makisabong o makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong, in 2025, how soon palagay nyo na he will make it true to his words na pumasok ngayong 2025?
Ay, kasi ho, ang pagbubuo ng isang slate, napakahirap niyan, lalo na kung outsider ka, na retired ka na sa iyong panunungkulan. Tapos, syempre, ang pondo, napakahalaga ho sa politika ng pondo. Pero, dahil wala ho tayong oposisyon na matuturing ngayon, yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics natin. Wala na pong oposisyon mga kaibigan, sa totoo lang. Wala na pong bumabatikos. Walang bumabatikos po sa ating Pangulo. Mainstream wala na rin. Hindi po katulad nung panahon po ni Tatay Digong, guys. Kabilaan po ang kanilang pangungutya. Kabilaan po ang mga critics. Lahat yan, lahat po ng mainstream yan. Maliban na po sa SMNI kasi alam naman natin ng SMNI, di ba? Talagang nasa katotohanan yan eh. Pero yung iba po, no, ibang mainstream mga kaibigan, lalo-lalo na ang Krappler. Grabe po ang paninira nila guys kay Duterte. Pero ngayon, tahimik. Wala ka pong makita. Walang mga negative na balita patungkol po sa Pangulo. Pero marami pong negative na balita patungkol po sa Vice President. Baliktad eh. Imbis na ang ibabalita mo ang Pangulo, ang binabalita guys, ang Vice President. See? Nag-gets nyo guys? Talagang talagang manipulated po. Kasi kung gusto talaga nilang na maunlad ang bayan, kailangan mayroon pong critics. Hindi kasi pwedeng walang critics guys eh. Di ba? Bayad po, no? Bayad, no? Ganun yun, bayad. Yad ba? Nabili na ang mga prinsipyo. Wala ka maiturong oposisyon eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So, kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho, napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun yung sinasabi ni dating Senator Joker Arroyo, no? The minority rights will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy. So ngayon, meron hong void na pwedeng punan ng isang dating Pangulong Duterte. At mahihirapan po pag pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok. Kasi dun sa aming survey, at least, parati ho siyang nagtatap. At sanay ang isang Rodrigo Duterte tumakbo galing sa wala at galing sa outlier. Yan po ay nagawa na niya noong 2016. Yun ay bilang Pangulo. Yung senador ho, madali lang yan, lalo na pag magtulungan at strategic yung pagpili mo doon sa 12. Ginawa ho nila yan noong 2019. 2 slates. Tayo nagulat, may slate ang anak, may slate ang tatay, ang sumosobra sa 12, mamili ka dyan, nasa inyo. So, sa tingin ko, it will also be out of the box na ang gagawin nila dito sa 2025. Kaya lahat nag-aabang. Kasi hindi ho talaga si Pangulong Duterte, hindi ho yan talaga based on a campaign book eh. Talagang widow, at saka talagang gut politics, yung magaling ho siya sa ganun eh. So lalagyan mo lang ng disiplina saan pupunta, saan iikot, sino bang malakas, sino ba ang maglilid ng slate na yon. Marami pong mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan para maging competitive ang slate ng dating Pangulong Duterte. Doon sa Kamara po, mukhang medyo numbers game ang pag-uusapan. Talagang dominant na yung kakampi ng speaker. Pero sa Senado po, ang alam po natin, mga re-electionist dyan ay PDP po ba si Bongo? Si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, puro mga re-electionist po yan. Di po ba? So sir, meron siyang 3 taga-PDP. Ang total ho 7 ang re-electionist. Yung 3 taga-PDP, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Bong Revilla na taga-Lakas, at saka si Lito Lapid na independent. So kung titingnan nyo, numerically, mas maraming re-electionist na PDP. So kung yung 3 magiging core, plus dadagdagan ng mga
bagong pangalan, sa tingin ko, at siguro maging guest candidate kasi katulad ni Senator Amy Marcos na nagsasabi na ang loyalty niya hanggang dulo na kay Presidente Duterte, so siguro guest candidate yan doon sa slate ni PRRD. So 4 na yun plus siya, 5 na. Hahanap ka na lang ng mga 5 or 7 para mabuo yung slate. Oo. Napakahirap naman on the other side, napakahirap dun sa so-called supermajority. Paano mo pipiliin yung 12? Kung ang total members mo ay napakalaki, dambuhalang partido, no? At ang magiging problema niya yung usapang lokal. Kasi yung incumbent, di ba? Meron tayong sinasabi na pag incumbent ka, re-respect mo yan. Yung equity of the incumbent. Paano mo yan i-adjudicate kung may partido federal ka, may lakas ka, may kasama ka pa sa koalisyon na nasyonalista? I mean, lahat ng partido nandun Opo. Vis-a-vis sa PDP laban. So, sa tingin ko, very light yung sa PDP laban. Hindi mo kailangan ng gadambuhalang war chest. Compared dun sa kabila, talagang magkikwid pro ko yan kung sinong isasama dun sa 12. And at the same time, hindi ibig sabihin pag napakalalim ng war chest nyo, mananalo ka. Nakita natin sa kasaysayan natin ang mga mayayaman hindi nananalo sa presidente, no? Iba ang presidential politics, kaya kailangan mahusay at masinop na paggamit ng pera. So the less members in a political party but coming from strategic provinces, yung malalaking probinsya, di ba? Napakahalaga yun sa pagtatahi ng inyong slate. Alright. Partner? Kaya effective talaga si Pangulong Duterte, no? Yung panahon ng campaign niya, 2016 po mga kaibigan, no? Very effective po talaga si Tatay Digong. Kaya nga nanalo yun Kasi marami pong mga marami po lahat naman tayo, di ba? Nagulat tayo na tumakbo si Duterte po. Lahat tayo nag-abang, no? Kaabang-abang, kumbaga, kaabang-abang na pangulo. Ibang klase talaga si Pangulong Duterte, guys, no? Walang katulad. Kasi yung mga nakaraang pangulo, pareho lang Halos magkapare-pareho lang sila mga sinasabi, no? Di ba? Pareho sila ng pangako. Ano ba yung mga pangako nila? Papayamanin ang Pilipinas, gagawing Singapore, mga ganun-ganon. Pero hindi naman natutuloy. Pero kay Duterte po, 5 lang ang ano niya, guys. 5 lang ang kanyang plataforma Basta ang number 1 sa kanya, guys, peace and order. Tapos yan, sunod na yung mga pinagbabawal na gamot, tapos corruption. Kaya po siya nanalo, guys. Dahil napakasimple lang po ang kanyang plataforma, naiintindihan po ng masa. Hindi po yung parang, yung iba kasing tumatakbo ng mga kandidato. Hindi mo maintindihan Ang dami pang sinasabi, yun pala. Kung tutumbukin mo lang, kung tutumbukin mo, yun lang din yung sinasabi niya. Di ba? Wala pong sense. Hindi po katulad ni Duterte, guys. Wala na pong paikot-ikot. Pag siya, tumayo na po siya sa entablado, mga kaibigan. Inaabangan po siya ng mga tao. Hindi po umaalis. Dahil kaabang-abang po si Tatay Digong noong mga panahon na yon, di ba? Oo, lahat naman tayo, di ba? Na Duterte fever tayong lahat. Di ba? Ibang klase talaga, guys, no? Sayang, no? Sayang. Hanggang 6 years na talaga ang pangulo But anyway, ito na po, tuloy po natin si Malu Tikia. Magandang hapon po, Miss Malu, yung pag ganito yung mga topic talaga, parang parang ang daming pwedeng napaka sensitive kasi mayroong mga pwedeng lumabas na mga bunga-bunga yan, But I will just go to this election 2025. Anyway, we're talking about yung posibilidad, na sinabi niya talaga, talagang yung tuloyin niyo sa anak ko yan. Ito, sasagot ko sa inyo. Lalaban ako. Hindi ba? Ang pinakauna dyan pwede mangyari is 2025, which is the national for the Senate and the Congress, no? Okay, Senate. I just want to ask this. How important and
how will be this 2025 election be a game-changing para mabigyan tayo, mabibigyan ba tayo nito ng tinatawag na numero ng lakas? Ibig sabihin, the strength, no? The popularity between kung saan ba ang tao na kay VP Sara ba, the Duterte, or nasa Romualdez. Ibig sabihin, yung mangyayari na pagkapanalo, di ba? Kung gaano ang mangyayari doon, it's already an answer or at least a glimpse of ang kalagayan na pwedeng mangyari sa 2028? Ma'am, maganda yan tanong mo, no? Maganda ang pagka-frame kasi talagang ang mangyayari dun, Romualdez ba o Duterte, no? Ang isang kailangan nating makita diyan, yung sino ba ang may kasaysayan na nasiro ang kalaban. Nangyari po yan una ng 2016 nang galing out of nowhere. Walang partido, walang pondo, late nag-decide, halos walang plataforma, walang mensahe, basta organic. Ako ito. Ako maharap ako sa inyo. Lumabas. Gusto niyo ako, di ba? Lahat ng tao nagulat tayo. Yung palang hinahanap nila, napaka-ordinaryo, napaka-simple. Pati ang and it is the pananamit. people who actually rallied na Yes, and tumbako siya, pinus siya. yes, ma'am. At saka yun yung tinatawag na the people's campaign. Kasi hindi naghahakot ng tao. Naghihintay sa kanya. Yung huling rally, dun kami na-shock. Yung dun sa Taguig. Naghihintay ang tao ng 4 na oras. Pag tinanong mo yung mga tao, ba't kayo naghihintay? Kasi si Duterte yan. O ay hindi naman yung kilala yan, taga Mindanao. So yun yung isang aspeto. Sanay siya sa ganon. Okay? Yung pangalawang aspeto, yun yung ginawa nila noong 2019. Wala hong nagsisiro sa kalaban sa Senado. Natatandaan niyo yung laban kay GMA midterm. Ang midterm is an election on the incumbent. It's a referendum on the incumbent. Maganda ba ang buhay mo ba na bago nung itong administrasyon na ito? Yung maganda ba ang kanyang programa? O maandar ba ang ating ekonomiya? Lahat po yan papasok sa isip ng tao sa 2025. Pero tatandaan po natin, ang Duterte lamang ang nakapag-zero ng kalaban. Yes. Si Gloria si GMA po, nung midterm, meron hong isang natira sa kanila. Doon kung natatandaan niyo yung election ng 2007, na ang opposition lorded it over President Arroyo's slate. Ang lumabas lang yata doon, isa o dalawa eh. Si Joker Arroyo yung isa, tapos may isa pa. So itong si Presidente Duterte, na-zero nila yung, yung na-8-0 nila yung kalaban eh, yung liberal. May tawag si partner Ocho Diretso. Ocho Diretso. Di ba na-zero nila? First partner time. sa Ocho Diretso eh. Ocho diretso First sa time na. Inodoro. Oo, di ba? So, Ocho diretso sa Inidoro. Tama. Hindi ko makakalimutan yan eh. Ocho diretso Inidoro. Kawawa silang lahat, no? Kulelat sila pagdating po kay Pangulong Duterte, guys. Wala pong nakapasok kahit isa. Yan ang pinakamatinding Duterte power. Kaya ngayon, guys, itong kasalukuyan ngayon, kaya takot na takot sila eh. Takot na takot sila bumalik po si Pangulong Duterte kasi alam nilang mangyayari. Siguradong ipa-flash na naman sila sa Inidoro. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang maraming sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kahit nga itong si Romualdez na ito ay hindi nga pinapalagpas dahil nga sa kanyang ginagawa na karumal-dumal sa bansang Pilipinas. Tila nawawala na ng pag-asa ang ating mga kababayan kung hindi nga mawawala sa mga pwesto ang mga tambaluslos na pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano sa palagay nyo ang dapat gawin sa mga tambaluslos na ito, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.